puso ko. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Kasanang magbabago, lagi sanang isipin mo. Mga kabayan, andito po kami, Pag-ibig Fund ni Ma'am Jen. Galing po kami sa OFW Center Pag-ibig Buendia para ihatid sa inyo ang magandang balita. At mga programa ng pag-ibig. Yes. Live po tayo ngayon, so tatanggap po tayo ng mga inyong katanungan sa duration ng ating programa. Bigyan natin, ma'am, yung stand tayo, saan sila maglalag para mapanood nila tayo. Yes po, pwede po kayong mag-login sa www.ustream.tv/channel/kakampi online. Pwede rin po sa kakampi.wix.com/kakampi. Or kakampi. By the way, yung pong kakampi natin, double M. kakampi-news.blogspot.com, or pwede rin silang tumawag sa 553-8656 or 788-3607. Ma'am Jen, ano yung dala-dala nating magandang balita para sa mga kasamahan natin OFWs? Ito po, bali, unang-una, no, ito yung ongoing na programa ng pag-ibig. Ito nga po yung tinatawag nating Pag-ibig Fund Expanded Raffle Promo. Bali, Ma'am Ana, itong promotion na ito ay nag-umpisa na noong May 1, 2016. So, every month, nagkakaroon tayo ng monthly yung raffle. Monthly draws. Bali, ito po ay bukas sa lahat ng Pag-ibig members. Hindi lamang sa mga OFWs, pati na rin po sa local. Sa lahat po, pwede mag-join dito sa ating promo. Ma'am Jen, sabi mo nga nag-start ito noong May 1. May 1. Mag-i-end ito. Kailan po ang ating ang promo starts on May 1, will end on March 31, 2017. Oo. Bali, bakit ba tayo nagkaroon ng raffle promo para sa mga member? Bali, ito'y 28 para yung mga aktibong naghuhulog ng pag-ibig ay mag-upgrade ng kanilang savings. Para hindi lang po yung kasi ngayon ang mandatory sa atin is 100 per month. Oo. Bale, ang qualified dito mag-join ng raffle yung mga active members ni Pag-ibig. Magkano po yung Pero kunyari? linawin lang natin ngayon po hindi lang po sa mga active members. Kung kayo po ay dating member at siguro hindi na kayo nakapagulog, lalo na yung mga OFWs, maghulog lang po kayo mag-start lang po kayo maghulog ng at least 600 per month. 600 a month, qualified na Pwede mag-join. na po silang makasali. So, minimum of 600 a month po, entitled na kayo for a one electronic raffle entry. Dun sa, ang tawag po dito ay Pag-ibig Expanded Raffle Promo. Oo. Ang ano nito, ang grand prize is 1 million pesos. Pero on a monthly draws, di ba meron po tayong mga consolation prizes? Ano-ano ba yun, Ma'am Jen?
Bali, ang monthly nagkakaroon ng raffle, ang binibigay po natin is Samsung S6. Cellphone. Oo. Samsung smartphone S6. And MacBook Pro. Yan. Ayun po Bali- yung mga monthly consolation prizes natin. And alam ko meron tayong sa December, ito yung dalawang draws, yung grand prize 1 million on May. Tapos sa December, ito yung ating preliminary draw. Oo. So, ang ganda naman yan. Meron ka na, may chances of winning kayo para sa cellphone at saka sa laptop na MacBook. At the same time, yung preliminary draw. Ano yun, Ma'am Jen? Anong price naman sa December? Dito ata yun, Ma'am. May cash prizes din po ito. Meron tayong mga 25,000 ba na mapapanalunan at saka meron 500,000. Tsaka dalawang tag 250,000 ayun. sa preliminary ko. Ayun po, para sa preliminary draws. So, Ma'am Jen, para kunyari, ito'y open, di ba ito'y open para sa lahat? It's either local employee ka or member at saka sa mga OFWs. Ngayon, kung ako magjo-join, pag naghulog ba ako, paano ako automatic na mare-register dun sa promo? Hindi automatic na mare-register ka, no? Kailangan mo pong mag-join the raffle sa ating website. Madali lang po yan. Bisitahin nyo lang po yung aming website, www.pagibigpan.gov.ph. I-click nyo lang po yung may raffle icon. Tapos ilalagay nyo yung mga kailangan ng information, kagaya ng inyong mid number, inyong pangalan at birth date. At para naman po dun sa mga gustong bumisita dun sa OFW Center sa Pag-ibig, Buendia, Makati City, pwede po namin, pag naghulog po kayo dun, right away po tutulungan, i-assist namin kayo mag-register na at makaka-receive po kayo ng text or email na you have joined the promo. Ngayon po, Ma'am Ana, nakalimutan ko palang sabihin, dun sa pag-join nyo sa raffle, kailangan nyo pong ilagay yung inyong email address at contact number. importante. Kasi sa email nyo po papasok yung inyong e-ticket. Yan. Yes, oo po. Doon nyo po malalaman kung ano. At saka pag nanalo, di ba, Ma'am Jen? Oo. Yun po ang importante. Wag nyo daw kalilimutan yung inyong email ad at saka cellphone numbers. Ngayon, Ma'am Jen, kunyari nanalo ako, ano naman yung dapat kong dalahin o i-prove na ako nga yung nanalo? Since sabi nyo nga, makukontakt natin sila through cellphone or emails. To claim, ano naman po ang dapat nating i-present or hingin sa kanila? Valid IDs lang po, no? Tsaka yung kailangan itago nyo po yung resibo ng inyong pagbayad. Kasi yun po yung ipipresent nyo rin kapag kayo po ay nag-claim ng inyong prices. At kung hindi naman po kayo yung makakapunta, since syempre, nasa ibang bansa sila. So, ang representatives. Yung email po na natanggap nyo na kayo ay nanalo, kailangan nyo pong ibigay doon sa inyong representative kasama ng inyong authorization na yung tao na yon ay ino-authorize nyo mag-claim ng inyong prices. Ang claiming nito, Ma'am Jen, sa OFW Center mismo, sa Buendia. So, papasyal po kayo doon. Kung hindi man kayo makakarating, yung po mga representatives nyo. Kung sila naman po ay nasa mga probinsya, ipapadala natin sa nearest branch doon po sa lugar nila. So, nearest Pag-ibig branch ang claiming ng kung hindi makakarating sa Manila. Maganda pala talaga to, no? Aside from nag-update na sila ng membership, may chances of winning pa. Di ba, Ma'am Jen, ang lahat ng members lang ang pwedeng mag-join dito. So, for those na interesadong maging member ni Pag-ibig, paano naman sila makakapag-register?
Ay, sandali lang, Ma'am Ana. Bali, ayun nga po, no, hindi, bukas din ito sa mga hindi pa member. Oo, yun. Yung Para sa mga interesado. yung mga interesado na magpapa-member pa lang. Pwede po kayong sumali sa raffle promo na ito. Basta mag-register lang sila. Online po. Pwede nyo pong gawin kung nasa bahay kayo or nasa ibang bansa. Pwede na. Just visit our website po. And then kung yun nga po, ina-advertise namin na magpasyal kayo dun sa OFW Center. Kasi willing po kaming i-assist kayo dun sa mga e-services natin. At the same time, ayan, yung ating membership po, magkano ba yung ating kinikita para maingganyo silang mag-impok or maghulog, mag-save kay Pag-ibig Fund. Ang dividend, ay, by the way, ipakilala natin dun sa ibang mga hindi pa miyembro. Ipakilala naman natin si Pag-ibig. Si Pag-ibig po, meron kaming mandates na dalawa po, Provident and Housing. Sa yung pong Pag-ibig natin, pwede kayo mag-avail no, pag narinig nyo kasi si Pag-ibig, lagi nyo naalala, loan, pwede daw silang mag-loan. So tama po kayo, aside from loan, may savings program din po kami. Ito yung tinatawag naming Provident. Ano ba nga ba, Ma'am Jen, ang mga benepisyo bilang member or sa under Provident Fund? Ang mandatory program, membership program natin sa Pag-ibig ay yung Pag-ibig, tinatawag natin Pag-ibig 1. Yung regular Pag-ibig to, no? Yung regular Pag-ibig 1. Itong regular Pag-ibig savings ay unang-una, savings siya na government guaranteed. Government guaranteed. Tax exempt. Pangalawa, ito yung isa maganda sa benefits ng Pag-ibig members ay tax exempted po lahat ng inyong hinuhulog sa Pag-ibig. At yearly nagkakaroon po, nag-declare tayo ng dividendo. Hindi siya bumababa sa 4%. Yes po, right now ang interest natin is 4.8. Diba? 4.8 po ang interest rate na yung dividendo pag nag-ano po kayo annually, kukumputan kayo ng 4.8. So medyo malaki-laki rin tong investment, diba, Ma'am Jen? Ayun, yun nga na yung ini-encourage natin sila na mag-improve ng mas malaki dun sa the usual na 100 or 200. Kasi kung alimbawa, kung kukumputin natin, halimbawa kung gagawin mong 500 monthly, sa loob ng 20 years, aabot siya ng 120,000 yung iyong na-improve. Kung idadagdag po natin dyan yung dividendo, aabot po yan na 182,539. Yan po yung estimate natin na kung halimbawang 4% yearly yung magiging dividendo, ayun po yung aabutin. Lalo na po kung mas lalakayin pa natin. Halimbawa kung 3,000. Kung 3,000 a month, magiging 720,000 po tayo after 20 years. So, ang laki agad nung pera natin. At yung magiging total po nito, together with the dividends, 1,095,237.73 po ang magiging equivalent ng ating sinave na pera, yung kinontribute nating pera. So, hindi na masama to, Ma'am Jen. Tapos, makakasali pa sila sa raffle promo Yun ng po, Pag-ibig. may chances of winning kayo. Kung the more you save, kung mas malaki yung Yung hinulog nyo, hulog mo, mas malaki yung kikitain. At saka yung chance of na manalo sa winning. raffle Oo. promo. Ang kagandahan po nitong promo, may monthly draws tayo. So, every month, meron po tayong chance na manalo. I believe, Ma'am Jen, pang 5th month na nag-draw ngayong October? Diba? Pang 5 buwan na, opo, oo. So, habol pa po kayo, meron pa kayo hanggang March next year. Para po sa mga nakapaghulog na mula nung May, ngunit hindi pa sila nakakapag-join the raffle, pwede pa kayong sumali. Bali yung
makakatanggap pa rin po kayo ng raffle, ng e-ticket nyo para doon sa mga hinulog nyo mula nung May. Ayan. So, Ma'am Jen, balik tayo dun sa Pag-ibig Fund. Di ba, sabi nga natin, ang provident na benefits ng mga miyembro, unang-una ay yung savings. Ano pa ba ang natin under provident? Well, alimbawa kung meron silang emergency, no, immediate needs sa financially, pwede po kayong mag-avail ng multi-purpose loan. Ito po ay bukas sa mga miyembro na nakapaghulog na ng 2 years or equivalent to 24 months na kanilang contribution. Ayan. Opo, up maximum to 80% po ng hinulog nyo ang pwede nyong ma-loan kay Pag-ibig Fund. Ang interest rate, ito po ay payable within 2 years. Tapos, how much nga ba, ma'am, ang interest rate ng pag nag-loan ng multipurpose loan or MPL na tinatawag? Ayan po, bali ang interest rate po is 10.75% per annum. Ayan. Kaya again, ina-advise natin sila na maging aktibo sa kanilang paghulog ng contributions para pagdating ng kanilang pangangailangan, madali po silang makakapag-loan. Opo, ini-encourage po namin kayong lahat na maghulog ng mas malaki para mas malaki rin ang mahiram nila pagdating nung panahon na maglulunan sila. Kasi po, karamihan ng lumalapit sa atin, sasabihin nakailang taon na sila miyembro, pero pag nag-loan, bakit maliit pa? Kasi po, kung bisita kayo sa amin, pwede nyo i-verify online yung mga contributions nyo at pwede rin po kayo pumasyal sa opisina ng OFW Center para mabigyan namin kayo ng printout para mag-reflect, makita nyo yung mga number of months or total contributions na inaihulog nyo. Doon po natin kasi ibabase yung up to 80% ng maluloan nyo. So, pagka medyo ilang buwan lang po kayong naghulog at medyo mababa rin yung contributions na sinave nyo, ay hindi rin po kalakihan ang mahihiram nyo. Kaya kung mas malaki, malaking amount din ang mahihiram nyo pagdating ng pangangailangan nyo. Ma'am, ano pong requirements kapag sila ay mag-MPL? Pag a-apply lang po kayo ng multipurpose loan, may 2 valid IDs lang kayo, i-accomplish nyo lang yung form nyo, at dapat active member po kayo sa loob ng 6 na buwan. So, kung yun po ay na-met nyo, yun lang naman po, wala na tayong ibang hihingin sa mga miyembro. Ay, meron pa po pala, yung latest contract nyo, photocopy lang po nun, pwede nyo na pong i-attach pag mag-a-apply kayo. At saka, idagdag lang natin, Ma'am Ana, no, diba? Alam ba kung nag-apply po sila, tapos paalis na rin sila ng bansa, kailangan nilang mag-issue ng special power of attorney para po dun sa mag-claim ng kanya. Sa mga representatives. Ngayon, Ma'am Jen, ang daming kalamidad din na nangyayari. So, aside from emergency, ito yung mga emergencies na biglang dineclare na calamity yung area nila. So, pwede rin nila itong i-avail kay Pag-ibig yung calamity loan. Ayun. Bali, kung ang inyong area ay dineclare na calamity, maaari din po kayong mag-loan under calamity loan. Itong calamity loan, mas mababa yung interest rate niya. So, automatic 80% din ng contributions. 80% ng total ng inyong savings kasama ng dividendo, bali ang interest rate po ay 5.95. Sa calamity area, sa calamity loan po, katulad din ng pagpa-file ng MPL, same requirements lang po, dala lang kayo ng 2 valid IDs, at saka paki-accomplish ng form. By the way, lahat po ng forms ni Pag-ibig, downloadable, available po siya sa website namin. Lahat po ng forms ay coded, so anytime, pwede na po kayong mag-print kung nasan kayo. Madagdag ko lang, Ma'am Ana, pwede ang calamity loan po, maaaring yung i-apply
I think 60 days from the time Yes po, ng declaration. declaration. After nun, siguro Apo, meron po tayong period ng claiming ng calamity loans. So within 6 months after ng declaration po, yun lang po yung period na pwede tayo mag-file ng applications. Ayan. Aside from, yun po yung mga benefits natin under Pag-ibig Provident Savings. Meron din po tayong housing loan. Ay, by the way, tama si Ma'am Jen. Meron pa nga po palang isang programa under Provident which is yung tinatawag nating Modified Pag-ibig po Savings Program. Bali, itong programa ay voluntary savings siya kung halimbawang meron maliban dun sa hinuhulog niyo sa Pag-ibig One ay meron pa po kayong excess na money na gusto nyo pang invest, ito naman po yung may offer namin. Bali, again, kagaya po ng Pag-ibig One, ito po ay government guaranteed. Bali, meron lang po siyang, mas maiksi yung maturity nito, Ma'am Ana. Bali, 5 years lang, pwede mo na siyang ma-withdraw. para siyang time deposit sa bangko, ang counterpart niya, Ma'am Jen? Pero I think mas malaki yung binibigay natin. Mas malaki lang yung interest ng Pag-ibig. At saka, walang Ang kagandahan yan, tax exempt din siya, government guaranteed. kumbaga kung ano po yung naipon nyo, kasama ng dividendo, lahat po yun ay inyong matatanggap. So, bali, ito palang modified program, which is MP, itong tinatawag ni Pag-ibig, is purely savings talaga for 5 years. Yes. Diba? Hindi po siya pwedeng i-loan, hindi siya pwedeng i-refund hanggat hindi natatapos yung period na 5 years. Minimum of 500 pesos a month. Pero Ma'am Jen, diba hindi naman siya required na monthly? Yung iba nga, naghulog ng mas malaki, pinabalikan. Alam ko may naghulog sa atin ng mga milyon. Oo, meron. Oo, tapos babalikan na lang. How much more pa kung nag-invest ka ng million or 100,000, tapos nagma-monthly ka pa, di ba? Bali, eto nga yung sinasabi na save anytime at your convenience. Kumbaga, pag meron kayong extra na cobra soap, Oo. Pag po kayo may extra money kasi magandang investment po, ang tawag nila talagang wise investment to. Kasi nga po, ang interest na kinikita niya ay 5.3. Oo, so higher dun sa interest rate, dun sa regular Pag-ibig natin which is 4.8. 'Di ba? Ito ay 5.3. 5.3, ito yung dineclare natin noong 2015. As of 2015. So, ngayon 2016, hindi pa Oo, natin wala. alam. Still pa yun. Oo, baka mas maganda po, mas tumaas pa yung interest, ano? Bali, magbigay tayo ng sample na computation ng MP2 savings. Bali, again, ang minimum na pwede niyong ihulog is 500. Pero kung halimbawa pong kayo ay maghuhulog ng 5,000, so sa loob ng 5 taon, naabot siya ng 300,000. Kasama ng dividendo ay aabot po na 336,243. Yan is estimate na computation natin. Kung halimbawa naman, kasi may mga, marami na rin tayong na-encounter na one time, big time na Yung mga big time investors. Halimbawa, kung ikaw po ay naghulog ng 300,000, hayaan mo lang siya hintayin mo lang siya na mag 5 years, mag-mature. Bali, ang matatanggap mo ay estimate na 373,854. Bali, yan wala kang ginawa. Oo, nagbigay ka lang ng one time, tapos babalikan mo lang. Siguradong may babalik. Sigurado kahit isang beses ka lang nagbigay, hindi ka na nag-monthly, no? Yun yung maganda, parang nakaupo ka lang, kumita na yung pera mo. Sa bagay, talagang 5.3 ba naman yung annual na interest?
So, Ma'am Jen, lahat yan ay under Pag-ibig Provident Savings. Ngayon, pagdating sa housing, ano-ano ba yung mga pwedeng i-offer ni Pag-ibig? Kasi alam ko, yung mga OFWs, out of their yung mga hard earned money, gusto nila makita rin yung investment para sa pamilya, which is yung kukuha sila ng mga pabahay. So, under housing loan, ano ba yung mga pwede nilang i-avail? Well, unang-una kung halimbawang may nakita silang kahit lote lang, pwede po nilang ipasok yan under purchase of lot. Basta po yung property na inyong ilo-loan sa Pag-ibig ay under residential. Yes po. So, bale, ang mga under housing loan po na ino-offer ni Pag-ibig, pwede po tayo mag-acquire ng whether siya ay lupa't bahay, lupa, or condo units. Pwede rin tayong magpatayo ng bahay at saka magpa-improve. Combination. Basta pag-aari ng buyer or ng borrower yung property. Ganon din kung nakasanla presently sa bangko or sa other financing institution, pwede nyo pong ilipat kay Pag-ibig yan anytime. Yung outstanding balance nyo, yun yung i-take out ni Pag-ibig. Or combination naman po ng alin man doon sa nabanggit ko, like bibili kayo ng lupa't bahay, tapos gusto nyo ipa-improve, pwede po sa amin yun. One-time filing yun. Kung bibili ka ng lupa, at the same time gusto mo rin magpa-construct ng bahay, pwede rin po, or condo, tapos with improvement, pwede nilang i-avail sa atin yun. 'Di ba? So, sa housing loan po, alam ko may magandang balita din ito eh. Sa housing loan, meron na po tayo, ang pinakamababa nating interest since July is 5.5%. Oo. So, 1 year repricing to, Ma'am Jen. Dati kasi ang pinakamababa natin is 6.5 for 3 years repricing. Ngayon po, 5.5 na. Kaya alam ko maraming interesado lalong mag-avail ng housing. May enjoy nila yan over a period of 1 year. Tapos, Ma'am Jen, magkano na nga ba yung maximum loanable amount sa housing? Bali, tumaas na rin yung ating maximum loanable amount from sa dating 3 million, naging 6 million na. Ang kagandahan po niyan, pag nag-housing loan tayo, ayan, ang pinakamahabang term natin is 30 years, 'di ba? Oo. So, tapos 6 million pa yung maximum loanable amount. Tapos, yung pong ating loanable amount, may mga factors po yan to consider para ma-approve. Una-una, i-consider natin yung capacity to pay ng borrower, actual need, at yung appraisal value ng property. Whichever is lower. Yes po, oo. Kung sino ang pinakamababa among dun sa tatlo, yun yung magiging i-consider natin para dun sa loanable amount. By the way, pagdating po dun sa loan to appraisal value natin, yung kalimitan tong tinatanong ay magkano daw ba yung iti-take out ni Pag-ibig sa out of the appraised value. Yung po maglo-loan ng more than 1.7 million hanggang 6 million, out of the appraisal value po, only 85% ang iti-take out ni Pag-ibig. So, yung 15% po, automatic, i-equity nila or out of pocket nila. And then, kung less than 1.7 million naman, automatic po, 90% of the appraised value ang iti-take out ni Pag-ibig. Bali, yun po yung usually na, yung bali kailangan din may pondo yung borrower. Alam ba kung maglo-loan siya. Usually, kung halimbawang idinidevelop pa lang yung property, yun po yung tinatawag nating down payment. Bali, halimbawa, kung 20%, 80% lang yung pwedeng ma-approve sa kanya, yun yung 20%, yun yung hinuhulugan ng borrower sa developer.
So, by the way, para po sa mga interesado, alam ko po marami dyang OFWs na interesado talaga, hindi lang dun sa savings ni Pag-ibig at saka sa mga multipurpose loan or tinatawag na cash loan. Marami po ang nagpupunta sa aming opisina sa OFW Center for the purpose of housing loan. Opo, ang collateral po natin dito, una-unin nyo pong titingnan pag maglo-loan kayo is yung titulo ng iloloan nyo. Dapat po siya ay clean title at sabi nga ni Ma'am Jen, residential use only ang purpose natin. Hindi po siya pwedeng agricultural or commercial. So anytime po na bibili kayo or mag-acquire ng property or magpapatay ng bahay, kailangan po clean title yung titulo, yung ating eco-collateral. Umano, dapat ba nakapangalan sa kanino yung titulo kapag sila ay maglulong? Pag sila ay bibili or sila ay Kapag sila ay bibili. Pag kayo po ay bibili ng property, nakapangalan pa po yan doon sa seller. I-require lang po yan na maipangalan or matransfer sa buyer sa inyo kung kayo yung maglo-loan, kung na-approve na po kayo doon sa application nyo kay Pag-ibig. Mamana, paano naman kung sila ay magpapatayo ng bahay? Kung magpapatayo po kayo ng bahay, kailangan pag-aari nyo na po yung property. Ibig sabihin, kayo yung nakapangalan sa titulo, kayo yung merong absolute ownership or right dun sa property para magamit pong collateral pag nag-loan kayo kay Pag-ibig. Kasi mag-enter sa mortgage, Ma'am Jen, diba? So, kayo ang pipirma dun sa loan. Paano naman po kung halimbawa nakapangalan sa magulang? Pwede po ba yun? Yes po, kung magpapa-improve po kayo ng property, doon kayo nakatira at pag-aari po yan ng mga magulang nyo, pwede, or asawa nyo, or anak nyo, pwede nyo pong gamitin. Kailangan lang po meron kayong consent or authorization through special power of attorney na accommodation na pumapayag yung mga owners, kung sino man yun na relative nyo, pumapayag sila na gamitin yung kanilang property as collateral dun sa iloloan nyo. Ayun po. By the way, kami nga po pala pakilala ko po ulit, ako po si Ana sa counter 2. Sa akin po nagpa-file ng housing loan, kaya medyo talagang pagdating sa housing, pwede po nyo akong lapitan at mag-inquire. At si Ma'am Jen naman po dito, humahawak po siya sa kanila pong account, yung Middle East. Oo. So, kung halimbawang mapapasyal po kayo sa amin sa OFW Center, sa Justin Building, kami po yung makikita nyo. Opo, pwede nyo po kaming lapitan, especially kung mga kayo ay Middle East, lahat po ng mga concerns nyo, queries, pwede nyo pong i-address kay Ma'am Jen Brillantes. Lalo na yung mga nasa Kingdom. Oo, sa Kingdom of KSA. Saudi Arabia and Bahrain. Oo. Ma'am Jen, yung mga, alam ko, meron out there sa KSA na ang concern nila yung housing nila. So, alam ko itatanong din nila kung meron bang exemption or programa para sa kanila dun sa pagbabayad ng moratorium ba na programa para dun sa housing loan programs nila. Bali sa ngayon, ang OFW Center na i-present na yan sa housing group kasi ang housing group pa rin naman ang mag-decide kung mabibigyan sila ng moratorium. Bali, ang housing group naman, kailangan pa rin ng i-present sa senior management. Oo. Opo, para doon po sa mga taga Kingdom of Saudi Arabia na affected po talaga nung, anong bang tawag doon, Ma'am Jen? Nung nangyari doon sa due to, Lalo na yung sa mga nagtatrabaho sa Saudi sa Ogre, yun yung talagang mga affected. Bali, meron na tayong mga listahan ng mga affected, yung lalo na yung may mga housing loan. Opo, para po dun sa mga affected na merong housing loan kay Pag-ibig, hindi po kayo dediretso sa amin.
pupunta po kayo sa POEA, sa OWA, no? Sa OWA po kayo magpapalista. Si OWA po ang magbibigay sa amin ng listahan kung sino-sino yung talagang affected. Kasi sila lang po ang authorized na magsabi kung sino-sino yung dapat na bigyan namin ng concern dun sa affected OFWs from Saudi. Ma'am Ana, no, hindi pa natin masasagot yung regarding sa moratorium. Pinag-aaralan pa lang. Kasi pag-uusapan pa yan ng senior management ng pag-ibig. Opo. Pero ang pagpapalista, ma'am, dyan, alam ko sa OWA po Meron na eh. tayong listahan na galing mismo sa OWA. So, yung mga malamang po kung kayo ay affected, ay nasa listahan na po kayo. Si OWA po ang nagbibigay sa amin yan. Ay, Ma'am Ana, ano natin yung basic requirements na malimbawang sila ay maglo-loan. Ano po ba yung mga dapat Ng housing loan. Unang-una po, yun nga po, kailangan yung i-verify, i-validate kung yung hawak na titulo na interesado kayo ay clean title. Kung bibili kayo, dapat nakapangalan pa yan dun sa seller. Kung kayo naman ay magpapa-improve or magpapatayo ng bahay, kailangan po pag-aari nyo or ng magulang, kapatid or asawa nyo, pwede po yan. Ngayon, kung kayo ay nasa bangko, statement of account lang po with conformity ni bangko na pumapayag sila na i-loan kay Pag-ibig. Especially yung ledger, ma'am, dyan, kailangan kung yan ay ipapasa nila sa Pag-ibig, kung sila ay nakamortgage sa bangko, kailangan meron silang perfect payments. Oo. Doon natin makikita kung talagang naka-perfect payments ba sila sa ledger or statement of account. Kailangan ma-reflect doon yung huling 12 months or 1 year, wala silang paltos sa pagbabayad. So, kung nangyari po dun sa mga nakaskip or may na-miss or nagkaroon ng arrears, kailangan kung ngayon kayo magsisimula October, magbayad ulit or mag-activate ng balance by September next year at na-perfect nyo yung 12 months, pwede nyo na. Pwede na kayo 12 months yung Yes perfect. po. Kailangan perfect. So, regardless po kung 2 years or 10 years na kayo sa bangko, ang importante po, yung huling 12 months or 1 year, perfect payments. So, kung malimbawang ngayon siya maglo-loan, hindi perfect yung kanyang payment, may arrear siya ng 2 or 3 months, hindi po siya magka-qualify. kailangan Mag-start ulit siya. Mag-start siya ng 12 months. Opo. Ganun po. At pag maglo-loan po kayo, kailangan natin i-consider yung capacity to pay unang-una. So, yung capacity to pay natin, makikita natin yan kung magsasubmit po kayo ng valid employment contract. Kailangan namin po makita yung original para ma-authenticate namin kung nasa abroad po kayo, siya po ay pwedeng initial or i-authenticate ng ating Pag-ibig Info Officer kung saang bansa sila assign. Ayun po. Bali, bago niya ipadala yung inyong dokumento, kung lalo na, kailangan yung bumisita sa mga Pag-ibig offices natin sa abroad para ma-validate nila yung inyong contract Employment. or kung wala naman pong contract, certificate of employment. Opo, mas maganda, ma'am, dyan, tama ka, yung certificate of employment kasi original na yan, duly signed the employer, at the same time, 1 page lang siya, diba? Sinasabi na lahat doon ng tungkol doon sa employment and compensation ni worker. Kailangan nandun yung compensation. Yes po, kasi doon marami sa... tayong na-encounter Opo, na wala employment talaga. lang, oo. Kailangan, yun po ang importante para sa Pag-ibig pag maglo-loan kayo, makita namin kung how much talaga yung monthly income ni worker. Kasi po, doon natin i-base yung capacity to pay. Oo, kasi meron po tayong table, doon po natin malalaman kung doon sa income nyo, magkano ba ang loanable amount na katapat niya together kung ano yung interest rate na pipiliin nyo po. Meron po tayong mga repricing years. At saka yung
sa mga OFW, since hindi naman po kayo makaka-uwi, mag-issue po kayo ng special power of attorney. Yes po. Di ba usually naman talaga ang OFW umaalis. Except dun sa mga nagbakasyon, kailangan po talaga kung may representatives kayo, special power of attorney lang po ang kailangan. Yung special power of attorney, kung in-execute nyo po, ginawa nyo dito sa Pilipinas, any notary public po, pwede nyo siyang ibisitahin at ipanotaryo yon. Kung nasa abroad po, kailangan siya ay authenticated. sa Consularized. Consularized siya. Balisabay nyo na rin po, halimbawa, kung magpapavalidate kayo ng contract, pwede po magkasama na siya. Mag-issue na rin po kayo ng special power of attorney para sabay nyo pong mapadadala sa inyong representative. By the way, yung pong special power of attorney na form ni Pag-ibig, quoted to, yun nga po, downloadable siya sa website ni Pag-ibig. Ito po kasi kahit nasa abroad kayo, pwede nyo nang gawin para ma-authorize yung representative dito. Lahat pwede nang gawin ni representative nyo from filing hanggang sa approval, siya yung magsasign, hanggang kung meron mang kukuning proceeds or hanggang take out. Di ba, Ma'am Jen? Yes. Itemized po kasi or specify doon yung mga powers. Kasi alam ko, usually ito yung nagiging problem ng mga ibang naglo-loan. Ang binigay sa kanila na special power of attorney ay masyadong general. Yung iba pa nga nakalagay for the purpose ng transaction nila sa bangko or sa developer, hindi po yun acceptable kay Pag-ibig. Kasi po, minention doon kung para saan lang yung purpose. So, mas maganda po kung yun na mismong form namin ang gagamitin nyo, available po siya sa website namin. Bisitahin nyo lang po. Hindi na kailangan, kasi may mga representative na dito pa nangingi, tapos ipapadala pa dun sa... i-mail pa. So, sayang naman po, magkano rin, tsaka ilang araw din ang tatakbuhin nun. Mas maganda po kung i-print nyo na kung nasan man kayo, pwede nyo na i-print kung nasa abroad kayo, pirmahan nyo, dalhin nyo sa console, red ribbon, and then ipadala nyo na po. So, isang beses lang kayo magme-mail. And together with yung compensation or contract, di ba, Ma'am Jen, para matipid nila. At saka usually naman meron sa mga Pag-ibig offices natin sa abroad, meron na rin silang form. Opo, bisitahin niyo po kung may time kayo. Visit po kayo dun sa ating mga post, international post. Saan ba tayo meron po? Alam ko, Ma'am Jen, meron tayong additional 2 post. Meron tayo sa US. Meron, yun yung nasa New York. Tapos sa New York. Toronto, Canada. At Yun yung bago. 2 yun, Ma'am Jen, di ba? Toronto at saka New York? New York. Ayun po. So, Ma'am Jen, meron pa ba tayong nakalimutan pagdating sa housing? Siguro, may time pa ba tayo? Bali, sa housing loan, mai-a-advise lang po namin para dun sa mga borrower na o mag-a-apply. Mas maganda po kung ang yung term ng inyong housing loan is i-maximize nyo na. Kung halimbawa, kung kaya po ng 30 years. Kasi, mas maganda kasi yung mas maliit lang yung, para mas maliit yung amortization mo, pero kung kaya mo naman siyang maghulog ng malaki, pwede po kayong mag-apply to principal. Bali, yun po yung amount na yun, kasi kailangan equivalent to 1 month ng amortization, buo po siyang ibabawas sa outstanding balance mo. Kasi yung amortization nyo po is composed of membership contribution, may insurance, may Principal and interest. interest, tsaka principal. Bali, yung principal portion po, yung ng amortization nyo, yun lang po yung nababawas monthly sa inyong housing loan. Kaya minsan nagtataka po yung mga borrower
parang medyo malaki na yung nahulog nila, pero parang ang late pa lang namaba. Yun po yung magandang pwedeng gawin nyo kung gusto nyo pong matapos agad yung inyong housing loan. Tama po si Ma'am Jen. Mas maganda pong i-maximize nyo na yung inyong loan term. Oo. Kasi po, mas affordable yung magiging monthly amortization nyo. And anytime pwede nyo namang i-shorten yung inyong terms of payment kung magbabayad kayo ng tinatawag nating applied to principal. Yung apply to principal nga po pala, hindi po yung kailangan i-apply. Basta as long as updated kayo sa housing loan nyo, halimbawa kung meron kayong extra na money, halimbawa kung 50,000, sabihin nyo lang po na yung payment na yun ay para sa inyong principal payment. Yes po. Sabihin niyo lang po sa cashier kasi pag maghuhulog po kayo, kunyari ang ating monthly amortization is 10,000. Ngayon, meron kayong dalang 100,000. Pwede niyo po yung ibayad for the month of October, ngayong buwan na to, as 100,000 for future amortization. Ito po yung isasabihin natin na good for 5 years or 5 months or until ilan ba ang coverage Yun no? naman Oo. yung tinatawag nating Future amortization. advance Oo. payment. By the way po, meron po every day of delay po, meron nga palang penalty si Pag-ibig pagdating po sa housing loan. Ito ay 1/20 of 1% ng amount due, which is yun yung inyong monthly amortization. Ngayon, kung 3 months consecutive kayo na hindi na-miss, ang payment nyo, makaka-receive po kayo ng demand letters. Hanggang 3 po yun. Ngayon, pag hindi kayo nag-reply, meron tayong mga yung collecting Sa agents. collecting agent. Yung mga law firms na po. Makaka-encounter po kayo kung halimbawang ganun po yung nangyari sa inyong pagbabayad, tatawagan po kayo ng mga collecting agent Opo. or iti-text. Ngayon naman po, kung hindi kayo nagsettle or nagpasyal sa amin para malaman namin kung kayo ba interesado pa dun sa property nyo, kasi meron po kayo nating tinatawag na foreclosure. Subject for foreclosure yan pag hindi kayo nakipag-coordinate sa amin, meron kayong 1 year para habulin pa yung property. Pag nag-lapse po yung period na yon, ililitigate yung items nyo under litigation niya. So may korte dito, Ma'am Jen, di ba? It's either mabawi nyo or makuha namin yung property. Pag nakuha po namin, ito yung i-acquire na namin yung property, and then eventually for disposal namin, ito po yung nakikita nyo sa mga website namin or yung naririnig nyo na mga acquired assets or foreclosed properties. Yung mga binib For bidding. natin, no? Oo. Bali, yun din po yung mga property na nakuha na ng Pag-ibig. Yun naman po yung ino-offer natin. Pwede na nilang i-apply ng housing loan. Yes po, pag kung available po yung ating mga acquired assets, if you want to avail it on cash, meron tayong 30% discount. Kung installment, 20% discount, and then kung loan din through Pag-ibig, 10% naman po ang discount nito. Nakita niyo po, alam ko, Ma'am Jen, nasa news to lately eh. So, kaya mas marami ngayon pumupunta sa akin, nag-i-inquire ng acquired assets kasi daw nakita nila dun sa news na meron ngang bidding na nangyayari dun sa Mandaluyong po. By the way, yung ating housing main office, Nasa Jelf Business Center. Nasa ano po siya, along Shaw Boulevard. Opo. So, sa mga interesado po sa mga acquired assets, pwede po kayong mag-browse online or pumunta mismo dun sa ating main office sa 409 Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Andun po yung ating foreclosure group. Makipag-ugnayan na lang po kayo sa kanila. Kasi magandang investment din to, Ma'am Jen, eh. 'Di ba? Kasi appraised na ni Pag-ibig, mura yung units. At saka as is where is siya. Yes po. Yun balik kailangan nyo siyang, alimbawa kung sa online, no, may nakita silang nagustuhan nila na property,
kailangan nyo pong bisitahin yung property. Kasi as is where is. As is na. where is po, kung anong itsura nyo nung nakita, yun na po yun. Oo, ang kagandahan po nito, appraisal na ni Pag-ibig, wala nang ibang dagdag pa. Kaya magandang investment rin po ito. Alam ko marami na rin nakakuha kahit mga empleyado natin, no? Kasi nga, parang hindi mo na kailangan down payment. Kailangan mo lang, ang babayaran mo lang is yung mga processing fee, makakapag-loan ka Opo, na. pagka nag-visit, kunyari po, naka-browse kayo online, interesado kayo, so puntahan nyo agad, bisitahin nyo yung property, and then talagang desidido kayong kunin, punta po agad kayo sa Show Boulevard, may babayaran po kayong reservation fee of 1,000 pesos. And then from there, meron din tayong mga forbidding. So, iimbitahan po kayo kung kailan isasagawa itong mga biddings. Di ba, Ma'am Jen? Tsaka yung sa forbidding naman, ito yung, pag forbidding, kailangan may dala silang amount. Kasi, Apo. I think Yung ibibid, 10% yung ibibid nyo. 10% ng amount yung kailangan mong bayaran. Sealed bidding to, Ma'am Jen, no? Naka-enclose yung envelope na ito-drop nila. At saka, alimbawa po, nakita niyo yung property, meron pong nakatira, kasama po yan kung sa kailangan ng gawin, kayo na po yung bahala na magpaalis dun sa mga nakatira. So, Pag yun may additional discount, diba? Yung halimbawa occupied yung property. opo, kaya lang mas nire-recommend po namin na ang kunin nyo po yung available, naka-mark available. Kasi po pagka may nakatira, medyo makikipag-usap pa tayo doon sa nakatira kung kailan sila or willing na ba silang umalis talaga. Baka mamaya, Medyo mahirap pa po yung may kausap. So mas maganda po, yun na lang mismong available ang kunin nyo. ayan. Ano pa ba ng Okay na? Again, ulitin lang natin, no? Ini-invite natin sila na sumali sa raffle promo. Maging para sa mga OFWs man or locally employed, new members, inactive members, lahat po kayo pwedeng sumali sa maliban lang po kami yung mga empleyado ng At para makita nyo po, ma-update kayo dun sa programa namin, bisitahin nyo lang po yung aming website, www.pagibigfund.gov.ph, at pakilike din po yung ating fan page sa Facebook. Kasi andun po lahat. Ang nanalo nga po kami dun sa Alam Nyo Ba Award. Kasi po lahat ng programa, makikita nyo na dun sa Facebook ni Pag-ibig. Yan. Pati yung mga nananalo sa raffle, doon Yes din po, makikita oo. pati sa website ng Pag-ibig na www.pagibigfund.gov.ph yan. Pinapost po doon every month yung mga nananalo. So, balita na ibigay na natin sa kanila. Parang na-cover naman So natin. muli po, imbitahan po ulit namin kayo sa magpasyal kung kayo po ay magbabakasyon sa Pilipinas. Pasyalan po kayo sa OFW Center, sa Pag-ibig Buendia, Makati City. Andito po ulit kami, si Ma'am Jen Brillantes, ako po si Ana Ortiz ng OFW Center.